Good morning! Ciao! Ako muli ito, si Mardeline. At samahan niyo muli ako sa ating mini vlog! Today it's Saturday at wala muna tayong gawa at wala mo rin muna tayong gala. Kaya naman for the vlog now magpo-food trip tayo. At magluluto tayo ng lumpiang gulay. Ito nga po pala i-request ng aking asawa na gusto nga daw niya po palang kumain ng lumpiang gulay. Kaya habang tulog pa ang aking bunso dahan-dahan niya po pala umalis ng bahay para makapunta ng palengke at makapagtapon na rin ng basura. Dumayo nga po pala ako sa Kilong Market para doon bumili ng lumpiang wrapper. 100 NT nga po pala yung nabili ko ng lumpiang wrapper. At sa lugar namin po is wala na po yung aming binibilhan. Kaya naman napapalayo tayo ng pagbili. At ngayon ay dumiretso na rin po ako sa palengke at dito may nakita nga akong bag, kakakyo. Ay napabili man din ako ng wala sa oras. At minsan na lang ako mapadaan ng palengke. At dito rin ho pala ako bumili ng gulay para dun sa aking lulutuing lumpiang gulay. Lumpiang Shanghai. At sa pagdating ko ho sa bahay is tulog pa ang aking bunso. Kaya naman malaya tayo makakagalaw at makakaluto ng ayos. At dito kami nga lang po pala ulit tatlo natira sa bahay at wala na naman ang aking panganay na anak. At sa pagluluto nga po pala is talaga namang tinapot ko siya nang wala dito ang aking mga biyanan sa bahay. Kaya nung selan din po nila kapag naamoy nila yung mga niluluto ko. Kaya mas madalas is bumibili na nga lang po pala ako ng mga lutong pagkain at dito ko na lang po inuuwi sa bahay. Bumili na nga rin po pala ako ng isdang galunggot. Ngayon ko lang po ulit ito matitikmat, maluluto. Tamang-tama at hindi pa rin nga naman ako nag-aalmusal. Abot na to hanggang tanghalian. Sa tagal ko na rin po palang hindi nakakain ng galunggong is ngayon po ulit ako nakapagtanggal ng hasang. Ay nakakamiss din ba? Naalala ko pa nung nasa Pinas ako kapag binibigyan kami ng isda ni Kuya Alan. Ng kuya ko is ako po yung tagalinis at tagatanggal ng hasang. Kaya hindi ko malilimutan yung aking naiwang warps o kulugo dito sa aking kamay kasi nga natinik nga po ako ng isda. Kaya naman ngayon is takot na ako magtanggal. At ingat na ingat ako at baka magkakulugo na naman ako. At dito ay nagsalang na nga po pala ako ng kawali at kaunting mantika lang po ang nilagay ko. Takot na ngayon sa mamantikang pagkain. At dito piniprito ko na nga rin po pala yung isda. 5 piraso nga lang po pala yung binili kong isda sa palengke at yan ang mahal din po pala nito. At nga po pala umabot na 150. Habang inantay ko maluto yung kabilang side ng isda is aray nagsasalang naman ako ng bigas para sa aming pangtanghalian. Taiwan version nga po pala yung ginagawa kong pagsasaing ngayon. Yung ginagamitan ng salaan para matanggal yung dumi ng tubig. Nagawan ko na nga din po pala ito ng vlog noon mga 2 years ago na po. Ito nga po pala ang aking nilulutong kanin sa abot po ito ng 3 araw. Kaya naman habang tumatagal tayo dito sa Taiwan is ayun nasasarin na ako sa kanila mga ginagawa dito. At ito nga pala kailangan nilagyan ng kunting oil para hindi dumikit sa kawali. At dito binaligtad ko na rin po yung kabilang side ng isda. At nang maluto na nga po parehong side ng aking isda isa rin naging 6 na po yung aking isda. Abay nadagdagan ng isa. Nagkawatak-watak nga po pala yung katawan ng isda. Natira na lang ay tinik. At dito ay sarap na sarap ang aking bunso. O diba may pag okay pa yan sa akin. Bali nagasing na nga din po pala. Kaya na rin po kanya yung almusal. Bumili na nga rin nga po pala ako ng putat sa palengke. At dito ang aking bunso hindi na makaalis sa akin at lagi na lang nasa likod. Kaya naman sa pag-prepare ko ng lumpiang gulay sumabot nga po pala ako ng kalahating araw. Lang mga 4 na oras lang naman. Kaya nandikot na nga po pala ng aking bunso. Kaya naman rin binigyan ko naman siya ng kaunti ang prutas man lang para naman habang kami nagkakayat dito meron siya kinangata. Dito nga po pala ang aking asawa ay mahimbing ang kanyang tulog at humihilik-hilik pa. Kaya naman habang busy ang aking bunso ay ito nagumpisa na nga po pala ako magkayat-kayat ng gulay. Nagumpisa ko nga po palang gayatin muna itong bagyo beans tapos itong carrot. At dito ngayon akala ko okay ng aking anak doon sa panonood ng TV pero sumunod na naman at nandito na naman kinukulit-kulit na naman ako din. Grabe talaga yan ang bilis ng panahon. Buhat-buhat ko pa na itong aking bunsong to kapag nagluluto nga ako din sa kusina. At nakakarrier pa tayo noon. Pero ngayon malapit na pumasok ang aking bunso. At ito na habang busy ang aking bunso dali-dali na nga po pala ako nag-get ng mga ihahalo ko pa sa aking panlumpiang gulay. Ginet-get ko na po pala yung sibuyas, bawang at saka bitchin at saka paminta at saka ano at saka kamatis. Tapos ginawa ko nga po pala sarsado yung aking isda. Dahil hindi ko pala kayang kainin lahat kaya naman babaunin ko na lang sa company. Dahil ako lang din naman po talagang uubos nito. Dahil matagal-tagal pa nga po pala ang aking lulutuin ng gulay kaya naman inupisan ko muna itong isda dahil gutom na ako. Teka lang hihinga muna ako. Hiningal ako. Ay siya nga po pala, proud nga po pala ang aking asawa na pinagsisigawan niya na hindi ako masarap magluto. Ay pinagkakalat pa nga po pala niya sa mga kakilala ko na minsan daw is maalat, matabang, maasim. Ay nako, reklamadora. Kaya minsan ang ending namin is bumibili or kumakain na lang kami sa labas. At kung magluto man po ako is pagkain ko laang po. Sila po bahala na sa amin mga kainin dahil alam ko naman hindi nila gusto yung mga biniluluto ko. Ay siya, tama na. Susunod naman natin ngayon isang pagluluto nga po pala ng lumpiang gulay. Ito nga po pala namin ng anak ko kumain ng tanghalian. Sisunod ko na po lutuin na rin gulay nga po. Sa tuwing nagluluto nga po pala ako ng lumpia is niluluto ko muna yung mga isasangkap po sa loob ng lumpiang wrapper para mas madali na siyang lutuin. Ginamihan ko na nga po pala yung gulay nito para mas masarap at siksik na siya nilulutuin at ilalagay sa lumpiang wrapper. At ito dinagdagan ko lang po ng konting pampalasa at hinintay ko lang po lumambot yung gulay at patutuluin na rin po natin to para ma-dry at mailagay na rin po natin sa wrapper. At ito nga pala yung nagising ng aking asawa ay talaga namang walang kapagod-pagod sa paggawa niya na rin. At ang tanging ambag lang niya is magbalot nga nitong gulay dito sa wrapper. At dito napapaisip na naman ang aking asawa baka daw pwede niya ibenta ito. Baka daw magustuhan ng mga katrabaho namin, gusto niyang i-alok. O ayan sa mga may gusto po sabihin nyo lang po kami para makapagluto kami ng ayos at mabilang din namin ha. At after nga namin mabalot ito sa wrapper, ilalagay namin ito sa freezer para pwedeng tumagal ng ilang araw. Akala ko panghapunan namin ng ulam ito. Yung pala gagawin lang naman ng aking asawa is pangmeninda or in case na wala akong mabili is ito na lang daw yung lulutuin ko. Kasarap man din ba lalo na kumuha pa ako ng aking sariling version ng suka. Kaya tara, kain po muna tayo. At saka sa mga may gusto, PM nyo lang po ako para makapagluto kami ni asawa. Salamat nga pala sa panonood ninyo. Bye bye!